Hi guys! Welcome again sa ating mini vlog kung saan isinishare ko ang aking pang-araw-araw na buhay at experience dito sa Germany. So ngayong araw nga ay maglilinis kami dito sa bakuran ng aming tinitirhan na apartment. Yes, hindi pa po kami nakaalis dito sa apartment. And every summer, ito yung kailangan naming gawin. Naka-schedule na yan sa lahat ng mga naninirahan dito sa buong apartment. Aside sa paglilinis namin sa hallway every week, sa tuwing magsisimula na ang tagsibol, so springtime to summer hanggang late autumn, ay kailangan namin na maglinis dito sa bakuran. Ito nga, tinatanggal ko itong tumutubo na mga damo dito sa Pflasterstein or paving stone sa English. Nikit-tikit lang kasi yan, kaya sa mga gitna ay may mga tumutubo na mga damo. Mabuti na lang at marami din silang mga tools dito na ginagamit sa paglilinis, so hindi ka masyadong mahirapan. But of course, still a lot of work dahil mahirap kaya pag-aalisin yung mga damo sa gitna ng Pflasterstein. Ito naman ginagawa ni asawa ay nililinis niya yung mga pagitan ng mga Pflasterstein. Gamit itong parang wire yan siya na binabrush niya. May mga lumot na din kasi yung mga bato at kapag maulan, katulad ngayon na maulan na is madulas siya. Tapos dito pa naman kami dumadaan palagi. At pagkatapos unti-unti na niyang winawalis. Hindi ko talaga gusto yung ganyan na walis. Mas maganda talaga yung walis tingting sa atin. Napakabilis gamitin kahit bato nga nadadala. Ito kasi ilang beses kang pabalik-balik na magwalis dahil hindi nadadala yung ibang mga damo o kaya yung mga maliliit na lupa. Mahaba na din pala yung mga damo dyan dahil kailangan namin yung i-lawn mower, kaso yung lawn mower namin dito ay nasira. Do ang likod nito ay malinis na at natapos na nga nung isang linggo ni asawa na ma-lawn mower, kaso hindi pa natapos dito sa harapan ay nasira na yung lawn mower. Kaya ayan, medyo mahaba na yung mga damo. Kailangan pa kasing ipaayos ng aming firmeter yung lawn mower bago magamit na naman ulit. Kailangan din pala namin itong gawin ngayon para maipon namin itong mga damo at bukas kukunin ito ng garbage truck. Dito kasi kahit itong mga tinatabas na damo ay kinokolekta ito ng garbage truck dito at hindi yan pwede na itatapon mo lang kahit saan at lalong hindi pwede na susunugin mo yan at baka may kapitbahay na naman na magreklamo. The next day na nga ito ng hapon, pagdating ni asawa galing sa trabaho ay ito nga at nangolekta siya nito mga bulaklak ng dandelions at may paggagamitan nga daw siya nito. Marami din kasing pagkagamitan itong bulaklak ng dandelions. Pwede daw itong gawing tsaa, pwede nga daw itong gawing salad, pero si asawa ilalagay niya daw ito sa kanyang gagawin na wine. Dito kasi itong mga dandelions para lang ito siyang mga damo na tumutubo kahit saan. Yes po, hindi ito siya tinatanim. Itong malaking field na pinupuntahan ko palagi kapag sumisibol na itong mga bulaklak ng dandelion ay mga empty lot ito na puro mga damo lang yung tumutubo dito. Namumulaklak ito sila early spring, tapos it will last lang naman for mga 1 week. Tapos magiging puti na din yan at magpo-pollinate na din. Hapon na nga kami nanguha dito kaya hindi nyo makikita yung napakagandang bloom ng dandelion. Dahil this time, mga 6:30 na yan ng gabi at yung mga bulaklak nga ay tumiklop na. Itong field na ito ay puno yan siya. Mas maganda dito puntahan kapag alas 11 or alas ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Pinipili nga lang dyan ni asawa yung medyo mga nakabuka pa na mga bulaklak dahil ang kailangan niya nito is yung mga petals. So kung napapansin nyo, sobrang ganda ng panahon pero wala kayong makikita na tao sa labas. Meron naman pero iilan lang talaga. Dito talaga dito Manila, lalo na kapag nakatira ka sa probinsya or sa mga maliliit na village. Dito sa tinitirhan namin, minsan lang talaga ako makakita ng tao. Hindi katulad sa atin na lalo na kapag hapon ay maraming mga bata na naglalaro sa labas. Dito yung mga bata ay nasa playground lang naglalaro. At kung minsan matatanda pa yung kapitbahay nyo ay palaging nasa loob lang yan ng bahay. Tapos yung mga tao dito ay syempre nagtatrabaho yan sila lahat. Kaya kung maguhan ka pa lang dito, nakakalungkot talaga. So ito naman si asawa, sobrang layo na nang naabutan namin. Makahanap lang kami ng bumubukang dandelions. So, ito dito, yung ganito nila is parang donation box. Tapos, dito nilalagay yung mga old clothes na pwede mong ibigay o gusto mong ipamigay na hindi mo na ginagamit. Like old clothes, old shoes. Tingnan nyo yan, may maraming mga sapatos. May mga sapatos yan siya dyan. And yes, ito din. May mga sapatos din eh. Fila. Oo. Yan, may mga sapatos din dyan. And mga damit. Ito magandang damit pa ito Mga damit ng mga bata. So, this is all for donation. May sapatos ng bata yan
This is for donation. Tapos, puno ito ngayon. I don't know, every week ata nila ito kinukuha and kinukolekta. Ngayon, sobrang dami na nakalagay dito. So ngayon, magtatapon nga kami nitong napakadami na mga wine na botilya dito sa tapunan ng mga botilya dito sa aming lugar. Naglagay kasi si asawa dito ng maliit na box at naglagay siya ng parang maliit na karatula na kailangan niya ng wine glass. Kaso nung tiningnan namin ay may 6 na karton na puno ng wine glass. Ang kinukuha kasi ni asawa is yun lang mga puti at mga bilog na botilya. Kaso itong mga nilagay dito ay mga green at saka brown na botilya kaya itatapon namin ito. Isusort lang namin ito lahat. Tapos, itatapon na namin ito sa iba't ibang box na tapunan dito kung ano ang mga kulay nitong mga botilya. Ito nga at siniseparate ko na yung mga green na botilya, tsaka yung mga brown at tsaka yung mga puti. Iba-iba nga kasi ang tapunan ng mga botilyang ito base sa mga kulay nito. Sobrang dami nga talaga itong nilagay nila dito at puno talaga itong mga box. Kaso, hindi ganito mga botilya ang kailangan ni asawa kaya ayan, kailangan namin itong itapon. Hindi kasi pwede na hayaan lang din namin ito dito. Buti pa lang at alas 7 pa lang ito ng gabi dahil hanggang alas 8 lang pwede na magtapon ng mga botilya dito dahil alam nyo naman ayaw ng mga tao dito ang maingay. So pagkatapos nga namin na itapon yung napakadaming botilya, 6 yun na karton plus puno yung box na nilagay namin. Alam nyo ba, isang botilya lang talaga yung nakuha namin. So, hindi muna namin kukunin itong box at baka may magtapon pa ng magagandang botilya na magagamit namin. At i-check naman namin ito sa susunod na araw. Itong mga carton is kailangan namin niyang itapon. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to follow our page and see us again in our next video. Bye guys!